Namasukan din ako ng katulong ng bata ako para mapag-aral ng grade 1. AMI Austria rose from humble beginnings to 80s stardom, but the tragic loss of Jay Ilagun nearly shattered her life. You will be shocked what she had in mind. Parang nabuhay ako para sa kanya at bigla wala nang rason, nawala na yung rason para mabuhay. Gusto ko, basta ayoko, sabi ko nga kung meron papatay sa akin ng mga oras na yun, papasalam. Actually, yung first movie, ang baba lang ng bayad, 20 pesos lang eh. Ha? So, Kada araw? Talo, per day. Oo, talo per day. Papunta kong Bulacan yung location, magta-taxi ka, kulang. Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth. Grabe, sa dami ng artista roles niya, minsan hindi na natin alam kung artista sa pelikula o artista sa totoong buhay. Pero behind every award, every applause, every kwento sa paghihirap, pananampalataya at paninindigan. Ngayon, hindi lang natin siyang kikilalanin bilang isang actress, kundi bilang isang tunay na tao. Mga kapatid, kasama po natin ngayon isang ika nga ay talagang kakaguluhan, pinagkakapitag-pitagan, pinanday ng kamera, pero binuo ng pananampalataya. Let us welcome no other than Miss AMI Austria. Palakpakan! Yes! Thank you. Yes. Palakpakan. Yes, Thank you for inviting me. Wow, gusto ko naman yung, ano yung sinabi, paano yung intro nung huli? Talagang pinanday. Oo, pinanday. Oo. Hinasa, Oo, di ba? Grabe, yung panday kasi, yun, di ba? Oo. Si FPJ. Oo. Wow. Ang galing, pinanday. Ay, grabe naman talaga, no? Ito lang, with all due respect, sasabihin ko lang to. Bata pa ako, napapanood ko na siya. Okay lang yan. Basta mukha pa rin tayong bata. Ay, grabe talaga. Yung parang, nung pinanood kita sa Regal, ano yung mga movies mo sa Regal? Hindi ko na alam. Yung nung nag-umpisa ka pa lang. Regal, sa Regal, konti lang naman nagawa ko eh. Basta yung mga tatluhan kami, kasama si Alma Moreno, tsaka si Lorna Tolentino, dun sa, meron Bed Spacers. Oh, yun, mga yun. Grabe. Kasama si Rio Locsin, ganyan. Ay, nako. Oo. Some people never change, no? Not only, alam mo kagandahan, yung di lang sa looks pero yung sa pag-uugali. So, bring us back, Miss AMI. Saan ka ba talaga pinanganak, nagsimula? Ay, pinanganak ko sa Tondo, Maynila. Pero hindi naman sa pinaka-heart ng Tondo. Lumalaki ako. Antonio Rivera na yung malapit sa May Abad Santos. Uy, taga Manila rin ako. Basta Bambang kami. Ay, sa Bambang May Halige, Oo. Tayuman, Oo. Karikada. Yun, yung mga malapit sa amin. Nung bata ako, sanay ako sa trabahong bahay, sanay ka sa ikaw ang gumagawa lahat. Tapos, namasukan din ako ng katulong ng bata ako para mapag-aral ng grade 1. Seryoso ka? Yes. Pero hindi naman sa ibang tao, sa tiyahin ko lang para mapag-aral ako. Ganon. Yung parang ikaw na yung naging hindi man breadwinner sa pamilya, pero pag nagtatrabaho parents ko, ako yun lang yung naiiwan. Yung ate ko, tapos ako, pero mas mas maasikaso ako. Wow. Ganyan. Well, Miss AMI, anong hindi mo makalimutan na talagang sobrang pagsubok at kahirapan nung dinaanan mo nung bata ka? Yun, yung nung bata ako kasi, yun, kaya rin siguro yung nanay ko, sige na, si Alma Moreno, ganyan. Kasi ang hirap talaga ng buhay. Siya yung, alam mo yung tinitirahan namin is yung isang buong bahay na may 3 kwarto, tapos pinapaupahan yun na bawat isang kwarto, isang pamilya. Wow. And then yung kitchen nun, common na. Yung isang banyo ng buong bahay na yun, common din. So kung 3 pamilya yun, 3 kayong gumagamit doon. 3 kayong, yung kitchen doon, parang yun yata yung pinakasala supposed to be. Maglalagay lang kayo ng kanya-kanya yung mesa, kanya-kanya yung kalan. Tapos doon sa, wala ngang lababo for hugasan, parang meron lang sahig na ganyan. Tapos may gripo, tapos isa yung pinaka-water closet doon sa tabi. And then, yun, hintayan, o pag maliligo ka, hindi ka pwedeng maligo kailangan nakatapis ka, syempre. So, paano ka na-discover? Ano lang yung nanay ko,
Basta kasikatan ni Alma Moreno noong 1976. Kinukulit ako na, alam mo yan, si Alma Moreno, mahirap lang daw yan, pero ngayon naiahon niya na yung pamilya niya sa, sabi ko, bakit anong gusto mo? Palagi mo sinasabi sa akin yan. And then one time sabi niya, dahil kagustuhan niya rin siguro mag-artista o may shooting daw sa may Avenida Rizal, sa isang building doon. And then si Fernando Poe Jr. daw mag-shoot. Ay, siyempre, bilang fan, gusto mo rin makakita ng shooting, di ba? Tapos si Fernando Poe Jr. pa. And then, pagdating doon, ay, may mga tao, na-pack up yung shooting. At siyempre, dahil first time mo pala, masayang yung pagod mo, maghihintay-hintay ka, baka sakaling wishing na matuloy pa. And then, may mga production companies pala doon. And then, meron isang babae na siya yung producer ng MBM Production. Sabi niya, ay, sino itong batang ito? Ilan taon ka nun? 14. Oh. Gusto mo ba mag-artista? Sabi ko, pwede po ba ako? Sabi ko, tingin ko sa mga artista, talaga mo, yung perfect yung kagandahan, di ba? Mapuputi, ganyan. Parang, during that time, ikaw? Morena. And then, tsaka siyempre, hindi ko naman tingin na may itsura ako, sarili ko. Ganyan. Alam ko, hindi ako pangit. Pero parang yung standard ng maging artista, parang malayo. Okay. Ganun yung tingin ko sa sarili ko. Tapos sinabi, hindi, halika. Pinapasok ako dun sa office, pinabasa ako ng comics, tamang-tama, nandun yung director, at mag-start silang gawin yung Bitayin si Baby Ama ni Rudy Fernandez. Wow! Pinabasa lang ako ng comics, kung masasabi ko ng tama yung dialogue doon. And then sabi, sali na natin, introducing ka na. Yun lang, ganun lang kabilis. Grabe! Yes, oo. Tapos hanggang sa, lalayo lang ng location. So, nakasama mo, first movie mo, si Rudy Fernandez? Si Rudy Fernandez. Tapos ginawa akong kaibigan although hindi naman mabigat yung role, basta parang meron lang kaibigan si Alma Moreno. Si Alma Moreno, leading lady niya ron. Ayun. Mahaba yung role ko, pero kasama lang. Nung nag-uumpisa ka, anong pinakamahirap? Pinakamahirap, kasi yung trend nun. Although hindi naman kasing grabe ngayon. Kailangan maganda katawan mo. Kailangan makinis na makinis ka. Kasi ang kikinis nila, uso si Vivian Velez, wow! Sila Alma Moreno, wow! Sila yung mga sikat nung 76. So, kailangan makipagsabayan ka doon. Na-starstruck ka ba noon? Siyempre, di ba napapanood mo ngayon, kasama mo na sila? Kay Vilma Santos. Siya talaga yung hindi ko alam, 17 years old ako, 16 or 17, ginawa yung Swing It Baby. Ay, oo. Classic yun. Talagang yung, tingin ako ng tingin sa kanya, yung, niiwas ko na yung tingin, tapos mamaya, mapapaganon ako sa kanya, kahit na nasa malayo siya, talagang nahuhuli ko yung sarili ko na nakaganon sa kanya. Kasi, Vilmanian ako, nung bata ako, talagang, paborito ko siya. Kasi morena na ako Gusto ko yung maputi naman, ganyan. So, nakasama mo siya sa movie, tapos nagka-eksena kayo? Yes, tapos kontrabida niya pa ako. Ay, wow. Pero talagang, siyempre di ako makapaniwala na kasama ko siya. Tapos mabait siya, warm ang personality niya. Kaya, tama naman ako, sabi ko. So, may time ka ba during the time na nag-uumpisa ka na gusto mo sumuko at bakit? Dumating kasi dun sa point ng teenager ako, hanggang sa dahil siguro maayos naman ako magtrabaho, matino naman ako, dumami yung trabaho. Came to a point na parang 7 pelikula sinasabaw mo, ginagawa ko sabay-sabay. Kasi daming production companies Boom na boom ang movie industry nung araw. Ano yun? Mga before 80s yun? Yes. Oo, before 80s hanggang early 80s, ganyan. Ang mahirap, yung medyo yung minamali-maliit ka. Talaga? Experience mo yan? Oo naman, bata pa lang ako. Maraming, may mga kapitbahay, yung mga ganyan. At saka kasi, ewan ko, meron din kasi yung bawat lumipat kami, ewan ko, ayoko magyabang merong mga lalaking inaasar ka, yung pala may gusto sa'yo. Kasi nasabihan ako na, naku, yung batang yan malandi maaga yan mag-aasawa. At saka, sabi ko, makikita nyo, hindi ako gano'n. Makikita nyo paglaki ko. Yung pagkatapos, pati rin sa pamilya, sa mother's side ko, ang favorite yung panganay, yung ate ko. Bakit?
Panganay na apo. Ewan Okay. ko, bakit hindi ako gusto Pang-ilan ka? Pangalawa. And then pagka, syempre, yung magkapatid, nag-aaway kayo dahil sa trabaho sa bahay o kung ano man, alam mo na, halos magkasunod din kayo, 1.5 years lang ang pagitan. Nako, bawal sa amin yung mag-aaway. Pag nag-aaway kayo, kahit na sino may kasalanan, palo kayo pareho. Ganon. O ikaw, dahil mas nakakabata ka, kahit kasalanan ng matanda, pag lumaban ka, ay, palo ka dahil kasi ba't ka lumaban? Yung mga ganon. Marami. Tapos, kahirapan na pag may sakit, di alam kung saan kukuha ng panggamot yung mga kapatid mo. Kasama akong tumatakbo sa hospital. Yung mga ganon. Ang pagkain nyo, sanay ako sa saging, na ilalamas mo lang sa kanin, lalagyan mo ng toyo. Pero happy ako na na-enjoy ko naman. Nasarapan naman ako dun sa mga kung anong pagkain lang na meron kami noon. So, paano nabago ng pag-aartista mo ang inyong buhay sa finances? Paunti-unti na actually yung first movie, ang baba lang ng bayad, 20 pesos lang eh. Ha? Kada araw? Talo per day. Oo, talo per day. Papunta kong Bulacan yung location, magta-taxi ka, kulang. Tapos kailangan pa lang, hindi katulad ngayon, nung araw, pagka may kailangan ng mga damit na magdadala ka, sarili mo. Oo nga. Hindi ko pa nga naiintindihan kung ano yung sports dress, yung mga ganyan, yung mga ordinary, yung casual. Ano ibig sabihin nun? Mga damit ko lang naman ng araw, binibili lang kami ng tiyahin ko tuwing Pasko. 2 set lang, isang pampasko, isang pambagong taon. At ang sapatos, isang black para pwedeng pang school, at isang sneakers na Spartan para pwedeng pang PE. Ganon. Ano naman ang pinaka nakakaiyak na eksena na parang real life na nangyari? Yung parang nung kinunan mo eksena, parang ramdam na ramdam mo dahil pinagdaanan mo. Alam mo, wala akong maalalang ganun. Talaga? Kasi ako, hindi effective sa akin yung sinasabi nilang iisipin mo yung Nakaraan mo? experiences mo, pagkatapos yun, maiiyak ka. Hindi eh. Iba yung ibang tao ito eh. Ibang sitwasyon ito eh. O kahit na halos pareho, pag tinignan kita, hindi, at saka kumbaga for me, na-set aside ko na lahat yan eh. Saan ka humuhugot? Siguro hugot ako ng pain, pero ang i-apply ko, yung sitwasyon, yung character mismo ang papasukan ko. Yung pain, maaalala mo yun eh. Pero yung sitwasyon ng mga pain na yon, hindi pwedeng yung sitwasyon, bawa, iniwanan ako ng boyfriend ko, o ganyan, teka muna, wala na yan eh. Pero yung mga pain na yun, parang alam mong nandyan lang. Na kung gusto mong i-refresh sila, pero yung character ko mismo, yung sa imagination mo, papasukan ko yun. At pag pinasok ko yun, tas noong mga oras na yun, na-experience ko yung role na yun, yung sitwasyon na yun, doon lalabas. Pero kasi nga, napaka-importante, lalo na sinasabi ng mga director, guys, ito, pag ikaw in character, di ba, huwag kang bibitaw sa eksena hanggat hindi mo narinig yung cut. Pero minsan, kahit cut na, umabot ba sa punto, yung character mo na idadala mo, yung parang naiuwi mo. Hindi. Kasi, ay talaga? Pag sinabi sa akin, cut na. Galing ka. Pag sinabi sa yung start. May mga iba kasi may mga gano'n, natutrauma ng mga ibang artista. Dahil sa sobrang in-vibe niya sa pagka-character, Ay, mahirap yun. Hindi mo. Naririnig ko yun, pero hindi ko ma-imagine kung paano yun. Kasi pag cut na, luka-luka pa nga ako. Ay, okay. Hindi, lalo na yung mga rape scene. Di ba? Oo. Ay, nakakainis yun, lalo na pagka hindi marunong. Oo. Or yung iba parhindi they take advantage. Nananamantala? Ganyan. Oo. May pagkakataon bang gano'n? Merong isang beses, parang hindi ako komportable. Ay, hindi lang pala isa, 2 o 3. Pero nasabi mo sa director? Ay, hindi. Yung isang beses, kinat ko. Ay, cut! Ano yan? Hindi naman kasali yan Buti naman, no? Bata pa ako noon, pero... Eto, let's talk about love life. Okay. Na-in-love ka ba sa co-actor mo before? Oh, yes naman. Oh, talaga? Siyempre, sino siyempre, hindi natin makakalimutan na talagang isa. Yes, si Jay Ilagan. Sige, kwento mo nga paano kayo nagkita, paano kayo,
Si Jay Lagan, yung unang-una ko nakita yan, nag-guest ako, hindi ko alam, sa isang TV show niya. Maysan yata yun. Kasama si Pugo. Oo, Maysan, saka hindi ko makalimutan, Going Bananas. I'm Going Bananas, later na yun eh. Oo nga. Later na yun eh. Oo. Mga 90s na yan eh. Hindi, 80s na pala yun. 90s yun na muna. So, yung 70s yun eh. Nag-guess ako. And then, after that, wala na. Hanggang sa nagkasama kami sa Brutal. Mga 79 ginawa or 1980. Tapos 81 siya pinalabas. So, wala lang yun. Naging kami nung 1983. Huh? Ay, paano nag-rekindle? Wala, meron akong love life ko. Meron siyang ganon. Pero between nung 1980 na ginagawa namin yung to 1983, yung nagmamanicure noon sa kanya, tsaka sa akin, nagpi-cleaning sa kanila, lagi pag pumupunta sa akin, tinatanong ka ni Jay. Sabi ko, bakit? Ewan, tapos pag ganyan, tinatanong ko na naman niya, kinukumusta niya, tapos na yung Brutal. Alam mo ba't siya tanong sa akin? Siguro may gusto sa akin yan. Oo, sabi niya parang ganon. Nag-enjoy yata siya kasi nung sinushoot namin yung Brutal, parang isang linggo araw-araw naghahalikan kami. Ay, grabe. Oy, professional na to ha. Hindi to yung it's a professional scene, di ba? Professional scene, kaya hindi naman ako marunong mandaya ng kissing scene. Oo, basta ako sinabing halik, okay. Alam ko, hindi ko alam na may cinematic scene, may cinematic kissing pala na tinatawag. Ganon, sabi ko, hindi ko alam yun. Basta nung naging kami, sabi niya, si Raul daw ako, kung kapag nanghahalik daw ako, nanghahalik akong totoo. Ano ba dapat? Sabi ko. Sabi talaga. Pero alam mo, ito lang siguro, let's talk about ikaw muna. Ano yung hindi mo makalimutan talaga kay Jay Lagan? Hindi ko makakalimutan kay Jay. He's very, parang light, magaan. Yung para sa kanya, ang hirap na ng buhay eh. Huwag mo nang pahirapin pa. Ganyan. Yung mga mabibigat na mga sitwasyon, huwag mo nang dagdagan pa. Pag-aanin mo na. Yung mga maliliit na bagay, huwag mo nang palakihin. Galing. Hanggat maaari, ayusin mo. So, para sa kanya, major on the major, not on the minors? Siguro, ganun na nga yun. At saka, bawa mag-aaway kami, biglang magpapatawa yan. Minsan yung galit na ako, biglang tatawa na lang ako. Yung siya, walang ganon. Pero ang pagkakilala namin sa kanya bilang isang artista, napakalalim niya. Ay, super. Grabe. Oo. Malalim din ang pagkatao talaga rin kasi. Alam natin si Jay ay maaga na lumisan. Okay lang ba na ikwento mo paano ba nangyari yung panahon na yun? Wala naman problema. Ano ba yun? Basta it was February 3. Bale, yan. Ng gabi. Pumunta ako sa party ni Fanny Serrano. And then, pagbalik ko, mga, hindi ko lang, 10 na or 11 na. Pali siya ng bahay. Sabi niya, magre-rent lang siya ng mga VHS. DVD. Laserdisc. Laserdisc. Yung malalaki. Tama. Laserdisc. Yun. Sige. Lagi naman niya ginagawa yun. Gabi-gabi. And then, pag akyat ko hindi nga siya nakakiss sa akin kasi dala niya, papasok ako, dala yung kotse niya pa nga ang gamit ko. And then, yung motorsiklo niya. Ayan. Nag-motorcycle siya? Yes, motorcycle. Pinupunasan niya pa nga kasi maalikabok daw. And then, pag akyat ko sa taas, sa kwarto namin, mga after a few minutes lang, wala pang mga 10 or 15 minutes, may tumatawag na sa phone. Ayun, aksidenteng araw. And nagtapos, naka-helmet siya, hindi? Wala. And then, hanggang nandun daw sa East Avenue Hospital, doon pa lang, di na gumagalaw. Comatose na. Nilipat sa Makati Med. Then, sinakay siya sa ambulansya. And then, doon pa lang sa ambulance, ako lang yung pinasakay. Sabi sa akin, you're the girlfriend? Yes. We're doing our best. Sabi ko, okay, di ba dapat lang? Sa isip-isip ko, we're doing our best. Pagdating sa hospital, okay, we're doing our best. Kumusta na po siya? We're doing our best. Ano na ba nangyayari? Ba't puro we're doing our best? Ano ba nangyayari? Hindi naman siya mamamatay, di ba? Bakit yun ang sagot? Ba't nila ako bigyan ng solid na sagot? Nung pumunta ako doon sa chapel ng Makati Med, yung si Johnny nagsabi sa akin. Si Johnny kumausap sa akin na... Delgado? Yes, yung
tube na nandito, yung yun lang yung Bumubuhay. clinically dead. Kumbaga yun na lang yung parang nagbibigay ng hininga, tapos hoping they're giving him mga 24 hours or ilang oras na for baka magmilagro. Okay. Pero pag hindi, Wala na. wala talaga ganon. Wala, hindi na ako nakakibo, hindi na ako nakapagsalita. Sabi ko, bakit ganon? Una-una, ayaw kong tanggapin. Nung sinabi sa akin yun, punta ako sa kwarto niya, ano-ano sinasabi ko, hindi, kaya mo yan, labang ka, ganyan-ganyan. Lipas ng ilang oras, pre-pray ako, tapos pupunta ako sa kanya, hindi, sabi ko, huwag kang aalis, ganyan-ganyan. Pero nung bandang huli, parang sabi ko, pagod ka na ba? Sabi ko, sige, kung hindi mo na kaya, okay lang. Sabi ko, I'll let you go. And then yung mga after, tas umakyat ako dun sa room namin, maya-maya sinabi na tatanggalin na raw yung mga, the next day na to tatanggalin na raw yung mga machines na nakalagay. Ayun, pagdating dun sa baba, sige, dun sa ICU, sabi ko, request na lang, pwede bang akapin lang. Nasa kama, inakap ko. Tinabihan ko lang, inakap ko lang. Ayun, habang tinatanggal nila yung mga nakasaksak na mga tubes at kung ano-ano dyan. Ayun. And then, the rest is history. Siyempre masakit. Hindi ko alam kung paano. During the time, 9 years kami magkasama kasi. Wow, yeah. And then, halos ilang beses lang ako tumanggap ng trabaho nung magkasama kami. Happy na ako kasi na magkasama kami dalawa. Yun. Parang nung panahon na yon, nung paniwala ako, parang siya yung dahilan kung bakit ako nabubuhay sa buhay ko. Bata pa ako 19, tapos hanggang 30. Magto-20 na ako noon, tas nung magto-30 na ako yan, 30 years old ako, namatay siya. From 83 to 92. Wow. Yun, ganon. So right now, ito, grabe talaga, no? When I look back talaga, si Jay really made a huge impact also in my life. Yun nga, kasi nga, you watch Going Bananas Diba? Makikita mo yung ano niya, yung other side niya. Yes. Kasi nga napapanood ko siya sa pelikula. Pero pag nakikita mo siya nagpapatawa, parang highly unlikely, pero nakakatawa pa rin siya. So, nung ikaw ay nag-aartista na during that time kumikita, natuto ka bang humawak ng pera? Palagay ko naman, oo. Kasi kahit papano, nag-iipon ako. Hindi naman yung waldas. Although hindi naman ganun kasi kalaki din yung kinikita ko. At saka yung dahil, siyempre, ikaw yung breadwinner sa pamilya, lahat halos, mga konting porsyento lang yung naitatabi. Okay. Ganyan. So, nung ano yung pinakaunang binili mo nung nakaipon ka na? Naalala mo ba yun? Tuwan-tuwa ako kasi pangarap ko nung araw magkaroon ng yung cassette player. Talaga? Kasi walang radyo, mahilig ako sa music. So, nung kumikita na ako na pwede na akong bumili ng cassette player, ang tatandaan ko ang tataksan yung dalawang player na ganyan. So, pag may nagsasalita yung isang DJ, i-record ko. Para meron akong music. Kaya naiinis ako pag nagsasalita yung DJ. Oo nga. Ay, tuwang-tuwa na ako noon. Happy ako. Tapos, bumili ako. Yan, TV, syempre. Ganyan. Yung kotse, medyo matagal-tagal pa yan bago ko nakayanan. So, Miss Ami, lahat tayo, di ba, meron tayong mga chapters sa buhay. Di ba, nung bata, namasukan ka ang katulong. Tapos, nung nagkaroon ka ng kita, di ba, syempre, may konting struggles pa. Nung nag-artista ka, may struggles din. I'm sure yung part kay Jay, it's also another challenge. Ay, malaki challenge yun. So, ano naman yung latest challenge na nangyari sa buhay na pinagdaanan mo na talagang naging turning point ng buhay mo na makilala mo ang Panginoon? Bago ko nakilala ang Panginoon kasi nung namatay si Jay, talagang sad-sad ako Yung spiritually down. Talagang yung dating kasama mo siya, feeling mo buo ka, yun na nga, sabi ko kanina, parang nabuhay ako para sa kanya at bigla wala nang rason, nawala na yung rason para mabuhay. Diba? So, yung noong una gusto mo magpakamatay. Talaga? Yes, dumating ako sa point na yun, pero
takot naman ako. Paano ko gagawin? Teka muna, gusto ko, basta ayoko, sabi ko nga kung meron papatay sa akin ng mga oras na yun, papasalamatan ko pa siya. Pero yung ako mismo magpapakamatay, parang hindi ko alam. Minsan nga may nagbiro sa akin, lulunurin kita dito. Sige na, ka na, lulunurin mo na ako. Nung nagsiswimming kami. So anyway, yun, hanggang sa dumating ako sa point na sabi ko, ayoko na to. Ayoko na itong pakiramdam na to. Kasi gaano katagal yun? Nung namatay, mga 1 year. Nung namatay si Jay, ayoko nang, sabi ko, ayoko nang ma-inlove ulit. Siya na yung last. Ayoko na, basta siya lang yung mamahalin ko habang nabubuhay ako. Pero ang hirap pala. So dumating, parang kang nababaliw-baliw ako, umiiyak ka, sumisigaw ka mag-isa, pupunta ako sa church, awayin ko si Lord. Ganyan, bakit ganon? Dami kong questions, ganyan. Hanggang sa dumating sa point, sabi ko, tingnan nga, siguro makakailangan ma-in love na lang ako ulit. Palitan ko na yung prinsipyo kung sabi ko na hindi na dapat. Sabi ko, sige na nga, mag-aayos ako, papaganda ako, kaya ako pumunta sa excellence noon. Kasi noong mga panahon na yun, lagi ako umiiyak, kaibigan ko yung may-ari, di ba? Si Telly. Tsaka si Lorna T. Mag-exercise ka kasi, magpunta ka na excellence para yan, ma-release endorphins mo, ganyan. Pero hindi, sabi ko, hindi, magpapaganda ako para maligawan ako ulit, ganyan. Aba, totoo naman, marami naman mga manliligaw na dumating. Nangolekta naman ako ng mga kalalakihan, diba? Kaya lang, yun na nga yung nangyari eh. Kaya lagi ako nagdadahilan kasi kung saan ako nakakarating. May mga bars, may mga disco ako pinupuntahan. Basta umuwi ako madaling araw na. Pag may trabaho ako eh. Pag wala akong trabaho, may lakad ako eh. Pero one time talaga, wala na ako talaga mapuntahan, sumama na ako. Ayun, simula nung una ako nakapakinig ng salita ni Lord, ayun, na-addict na ako sa Kanya. Wow. Hindi na ako umalis. Ano yung nakita? Nagtuloy-tuloy na. Ano yung nakita mo sa, yun nga? Yung first, namin doon, Taming of the Tongue. Ayun yung topic. Yun ang topic. Ako pala mura ako. Nung in-explain nung na, kung ano pala yung lumalabas sa bibig mo, parang yun din yung aanihin mo. So mag-iingal ka sa bawat salita na sinasabi mo dahil kakainin mo ang bunga nito. O kung curse ka ng curse, magiging curse ang babalik sa'yo. Pero kung pagpapala ang binibigay mo, na mumutawi sa bibig mo, pagpapala rin ang darating sa'yo. So ang dami kong enlightenment. Ganyan. Hindi ba masyadong klaro sa akin yung salvation, pero paunti-unti yan. Wow. Yung love ni Lord. Yan, pagdating sa mga pagpapautang, o hindi pala ina-advise ni Lord yung magpautang. Kung magpapautang ka, siguraduhin mo na kaya mong kalimutan. Na ibig sabihin na, umuutang ka ng 10,000, o pag hindi ka binayaran, pag binigay mo, siguraduhin mong hindi masama sa loob mo. O yung ganun, or pwede mo sabihin, sige, 5,000 na lang. Pero wag mo na akong bayaran, wag mo na lang ako utangan. Dito mo sabi talaga, no, Miss Ami, no, mga kapatid, ang pananampalataya ay nanggagaling kung ikaw ay nga nakakapakinig ng katotohanan. Faith comes upon hearing. Diba? Kahit na paulit-ulit lang, yung parang, ang kagandahan doon, parang nababago rin yung pananaw mo sa buhay. Yes, oo. So, yun ang simula. Nagbago yung takbo ng utak mo. Diba? Yung may renewing ng pag-iisip. Yeah, yun nga sinabi, diba? On Romans 12:1 and 2, do not be conformed on the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yes. So, kailan yun talagang sinabi mo, Lord, sige, I'm all yours? Noon din. Talaga? Noon din ang panahon na yun. Kasi doon ko rin, nung tuloy-tuloy na ng Bible, hindi, kasi nung panahon na yun, meron din akong, hindi ko masabing boyfriend kasi wala siyang commitment na kayo pero hindi kayo. Parang complicated siya. Oo, kasi yung ibang live-in pa nga yan, pero ayaw, basta friends lang daw kami. Oo. Ganyan. Parang relationship by convenience siguro. Super, ganun lang talaga siya. Okay. For convenience lang. Hanggang sa paunti-unti, mga after few months, hanggang sa, yun na nga, nung binago rin ng Panginoon ang patakbo ng isip ko, dati ang alam ko, basta mahal ako, okay lang makipag-live-in sa kanya, okay lang makipag-sex sa kanya, ganyan. O di baling, noon nga, di baling hiwalay sa asawa, basta hiwalay. Yung walang okay lang sa akin. Pero syempre may asawa, mas ayoko. I mean, yung mga hiwalay, okay lang yan, ganyan. Pero hindi pala ganun eh.
Yung plano pala ni Lord, kailangan may basbas niya. Tama. Ganon. Hindi porque binata siya, dalaga ka, okay nyo na, pwede, libre na kayong gawin ang lahat ng gusto nyong gawin. Dapat pala may blessing, dapat pala kasal kayo. Ganon. Yun, doon nagtakbo yung pagbabago ng isip ko. Doon ko umpisang, kailangan ayusin ko yung sarili ko, itama ko yung buhay ko sa paningin ng Panginoon. Para noon naman, kasi yung pagpapala pala na gusto ko, yung maging maayos na buhay, matagal ko nang gusto yan, pero kung hindi ko naman siya sinusunod, nahaharang pala yun. Wow. Yun yung natutunan ko, na ang daming plano ni Lord sa buhay pala natin, pero pagka hindi natin ginagawa yung tama, hindi tayo sumusunod sa plano niya, ay nalilihis tayo. Totoo. Ganun pala yun. Kaya sabi ko, Lord, sabi ko noon, guide me. Alam mo kapatid, kung ikaw ay nakikinig at nanonood ngayon, hindi ito aksidente. God really ordained this time and this episode for you. Kaya nga, kung ikaw may pinagdadaanan ka ngayon at talagang nagdadalamhati ka, nawalan ka ng mahal sa buhay, magulang, asawa, anak, di ba? Or kahit naghiwalay kayo ng mahal mo sa buhay. Gusto ko sanang bigyan ka ng pagkakataon ngayon na maghilom ang iyong sugat sa iyong isipan at damdamin. So with your permission, Ami, is it okay for you to pray for those people right now? Yes naman. Let's yes, pray naman. for them na may pinagdadaanan. Yes, mga kapatid, kung ano man po yung mga pinagdadaanan niyo sa buhay, pwedeng nawalan ka ng mahal sa buhay, o pwede rin sa negosyo, sa pag-aaral mo, pwedeng relational, o anumang sitwasyon mo sa buhay mo ngayon kung bakit ka nahihirapan or nasasaktan, or parang nawawalan ka ng pag-asa. O mga kapatid, hindi ko alam kung anong sagot sa lahat ng yan. Pero meron akong kilala na isang tao na nabuhay dito sa mundo, yun ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Siya lang ang makakasagot ng lahat niyan. Lagi kong sinasabi na kung tayo makikitira sa ibang bahay, makikitira tayo, hindi natin pwedeng sabihin sa may-ari ng bahay na, oy, may-ari ng bahay, wala kang pakialam sa akin, gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin dito sa pamamahay mo. Hindi po pwede yon. Kumbaga, syempre, may-ari ng bahay, i-orient tayo. O yan, medyo sira yan. O, ito yung hot water namin, nasa kanan, hindi sa kaliwa. Dahil pagka nagkamali ka, baka mapaso ka, di ba? O itong dito namin, o ang oras ng kain natin ito, itong aircon, i-orient ka niya. Ang mundo po, ang may-ari, ang Panginoong Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin sa Kanya na wala siyang pakialam sa buhay natin. Nakikitira lang po tayo dito sa mundo na ginawa niya. Siya lang din po ang nakakaalam ng lahat ng bagay tungkol dito. Alam niya po may masama dito, alam niya po rin kung ano yung mga mabuti dito, alam niya rin at nakikita niya lahat ng pangyayari sa mundong ito na pangsamantala natin kinalalagyan. Kaya inihiling po niya na tulad ng sinabi ni Paul, kami ay mga sugo ng Panginoon Diyos, ni Hesukristo, dahil nakikiusap ang Panginoon Diyos na manumbalik na kayo sa Kanya. Kung ano man po ang pinagdadaanan nyo, isa lang po ang sagot dyan. Kumapit tayo doon sa nakakaalam ng lahat, nakakita ng lahat, nakapangyayari ng lahat, at higit sa lahat, pinaka nagmamahal sa'yo sa lahat. Kaya kung gusto mong umaayos ang buhay mo, kapatid, malampasan mo lang lahat yan, isa lang, kapatid, tanggapin mo ang Panginoong Jesus sa buhay mo at makikita mo, walang kahit anumang problema ang hindi mo mapagtatagumpayan. Kung gusto mo, kapatid, lika, gagabayan kita namin dito ng aking kapatid na Chinky sa panalangin para mapasa iyo ang Panginoong Jesus. Kapraso lang, basta importante, galing ito sa puso mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat po at inalay mo ang buhay mo para sa kaligtasan ko. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan na gawa ko o sa mga kasalanan magagawa ko pa. Tinatanggap po kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng buhay ko. Samahan mo po ako. Tulungan mo po ako mas makilala ka pa. Tulungan mo po ako maalis yung mga bagay na hindi mo kinatutuwa. Tulungan mo po ako na maalis yung mga kasinungalingan ng kalaban na namuuna dito sa isipan ko. Ipaliwanag mo po sa akin ang lahat ng katotohanan na nanggagaling sa iyo. Gusto po kitang mas makilala pa, Panginoong Jesus. Maraming salamat din sa banal na spirito na iiwan mo sa akin na lagi kong makakasama at lagi kong makakaramay.
Maraming salamat sa panalangin, maraming salamat sa pagmamahal mo at sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, ito po ang panalangin ko. Amen. Lord, maraming salamat po. Kilala nyo mga kapatid namin na sumabay sa panalangin na yon. Alam nyo po ang sitwasyon ng bawat isa sa kanila. Ikaw na po ang bahala sa kanila. Pakita mo po sa kanila na ikaw ang Diyos na buhay. Ipakita mo sa kanila na ikaw ang Diyos na hindi nang iiwan at nang hindi magpapabaya sa kanila. Ikaw ang Diyos na noon pa binayaran mo na lahat ng problema, lahat ng sakit, lahat ng kahirapan, lahat ng kasalanan. Kaya hindi lamang po buhay na walang hanggan ang kanilang tinanggap, kundi kaligtasan din sa mga problema dito sa mundo habang nandito pa sila. Maraming salamat, Panginoon. Samahan niyo po ang aming mga kapatid na to sa iyong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen, amen. So yung mga nag-pray kanina, yung mga nag-pray kayo kanina, you type I prayed, punta na kayo sa Finding Hope with Ami. Finding Hope with Ami, meron siyang 8 series na video para matulungan ka paano tumibay ang relasyon nyo sa Panginoon. Oo. At magiging guest din pala ako sa channel niya, kaya abangan nyo rin ako. Abangan nyo yan. Yun. So, thank you very much, Miss Ami. Thank you din. Grabe. It's an honor. Nako, walang kamatayan, talagang nagpa-fanboy pa rin ako. Alam mo, grabe. Walang kamatayan na dimple. Yan, siya yung talagang may trademark na dimple. Talaga ba? Hindi marami yan. Hindi. Ikaw yung talaga. Si Angelo De Leon. Hindi. Sinong mas nauna? Yung mas si matanda. Mas nauna. Hindi ko sinabi mas matanda. Di ba? Ikaw yung original na dimple girl. At the same time, grabe. Ikaw na lang humula kung ilang taon na si Miss Ami. Pakitype na lang sa comment section. Pero hindi kami mag-age reveal ngayon. Naku, alam naman nila yan. Ay, grabe. Talaga? Inaamin ko naman, hindi ko na tinatago yan. Ilang taon na? 63 na po ako. Tignan niyo. No. At saka pag ginugol mo yan, 1961 ako pinanganak. December 13, 1961. Wala mo ilang taon ako? Ikaw, 45. Bigyan pa nga ng sobrang bait nito eh. Sige, ayan, aabang ako yan. 60 na ako. Talaga? Hindi pa tayo nagkakalayo. Ay, ikaw rin, tignan mo naman. Akala ko, di hamak na mas bata ka sa akin. Hindi, yung mga batang 80s talaga, at saka mga laking tondo. Taga-tondo rin tayo. Cisco, tignan mo, hindi rin mo ka matanda. Yung mga laking tondo talaga. Iba kasi yung hangin at saka, hangin at saka tubig ng tondo. Titibay ka. Pag nakakainom ka ng tubig ng tondo, oo naman. Kahit saan parte ng mundo, pwede ka uminom ng tubig. Sa gripo lang kami uminom. Kaya mga kapatid, maraming salamat. I hope you enjoy the episode. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Amen. Now here is another story of another celebrity who was bullied but turned entrepreneur. Sa ABS ako, sikat na sikat akong modelo. So, bigla akong nabuntis. So, wala akong ipon, wala akong pera. Na parang, paano ko ito gagawin? Wilma Dussin is a fearless Filipina model-turned-actress-turned-entrepreneur whose life journey, from being bullied for her looks, to losing everything at the peak of her career, to rebuilding her life and thriving with her own restaurant. Utang kami dito. Minsan nangungutang ako sa tindahan at dahil alam mong mahaba pa yung listahan namin, sisimangutang ka nung nagbebenta, dadabugan ka. So parang may trauma ka. May trauma ako. That is not the problem. What happens next will shock you. Kakabukas pa lang namin. Pumutok ang Taal January. Nag-pandemic. March 2020. March 2020. March 15, sinara na. Watch why Wilma is a woman who embodies grit, humility, and unshakable perseverance. 70th birthday niya, nag-down na siya. Bumili na kami ng gamit. Sarado. Wala. Nabili na ho namin kasi 15 is Saturday, Sunday yung birthday mo eh. Oo nga. Paano to? Mapapanis lahat tong mga stocks natin. Paano to? Ano ginawa mo? Ang ginawa namin, Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan.